Chapter 20. Bumili na rin pala ako ng ointment para dyan sa mga daliri mo, lagyan mo mamaya para mabawasan man lang ang sakit at hindi ka masaktan kapag naisaw-saw mo na naman sa tubig bukas. Salamat, pasensya ka na rin dahil naabala pa kita ngayong araw. Walang problema yon, saka ako naman ang nagpunta rito eh. Basta kapag may kailangan ka huwag kang mahihiya na i-text ako. Hindi naman masamang humingi ng tulong minsan Mia eh. Bahagya na lang nang umiti si Mia, malaki na ring tulong sa kanilang mag-ina si Ace dahil sa tuwing dumadalaw ito ay may mga dala ng gagamitin ng baby niya. Kahit gatas lang naman ay okay na yun sa kanya, okay lang na magutom siya pero huwag ang baby niya. Maraming salamat talaga Ace, mag-iingat ka sa pag-uwi mo. Inihatid na ni Mia sa labas lang ng pintuan si Ace dahil hindi niya naman pwedeng iwan sa bahay ng mag-isa ang baby niya. Mag-iingat kayong dalawa. Kapag may nangyari huwag mong kalimutan na paintudin yung inilagay ko diyang emergency alarm. Tumango na lang si Mia saka kumaway na lang kay Ace nang umalis na ito. Tiningnan niya ang baby niya na nakatulog na naman pagkatapos niyang dumid. Makakapagpahinga siya ng maaga ngayon at makakapagsimula na naman bago sumikat ang araw bukas. Makalipas lang ng 1 linggo nang iwan niya noon si Aiden ay nalaman niyang nagdadalang tao siya. Naging masaya siya dahil hindi lang si Aiden ang dumating sa buhay niya. Halos lumubog man ang mundo niya noon dumating naman ang isang anghel para magbigay liwanag sa kanya ngayon. Ayos lang kahit na naubos-ubos ang ipon niya sa panganganak at gamit ng anak niya. Nang bumalik ang lakas niya mula sa panganganak niya ay tumanggap na siya kaagad ng mga labahin para hindi sila mawalan ng mag-ina. Ngayong araw ay wala siyang labahin at may kailangan siyang bilhin sa pharmacy, dala-dala ang kanyang baby. Habang namimili siya ay nakita niya naman si Aiden sa malaking TV ng pharmacy. Halos nitong mga nagdaan na araw ay siya ang naging laman ng mga balita. Napangiti na lang si Mia dahil nakikita niyang maayos na uli ang buhay ni Aiden at mas lalo pang naging maayos nang mawala siya sa buhay nito. Mapait siyang ngumiti, kahit hindi niya intensyon na hilain pababa si Aiden ay nahihila pa rin niya ito kaya minabuti niya na lang na siya na lang ang maghirap at magdusa kesa ang kunin niya ang buhay ng taong mahalaga sa kanya. I'm happy that your father is now successful baby. Hindi na rin masakit sa akin na iniwan siya dahil mas may naging magandang nangyari sa buhay niya without me. Minsan pa niyang tiningnan ang itsura ni Aiden, napakagwapo na nito kesa noong huli niya itong nakita at nakasama noong sila pa. Umuwi na si Mia nang may ngiti sa kanyang labi, sa nakalipas na taon ay ngayon niya lang uli nakita ang mukha ng taong hanggang ngayon ay mahal niya. Masaya siya para rito, nakamit niya ang lahat ng mga pangarap niya sa buhay. Nararamdaman din naman niya ang pangungulila pero alam niya, naka-move on na si Aiden at wala ng kaunting pagmamahal para sa kanya. Mga alaala na lang ng nakaraan ang babaunan niya hanggang ngayon dahil para sa kanya, maswerte siyang minahal siya ng isang Aiden Hernandez. Gusto kong maging maganda ang pag-aayos niyo sa function hall dahil ngayong linggo gaganapin ang isang biggest conference sa bansa. Maautoridad na wika ni Aiden sa mga empleyado niyang mga nasa itaas. Yes sir, sabay-sabay nilang sagot. Halos araw-araw ay aligaga sila lalo na at mas lalo silang nakikilala. Nagkakaroon na rin ng iba't ibang branch si Aiden at nag-uumpisa na rin ang project niya sa ibang bansa. Balak niya na rin magdagdag pa ng negosyo niya, ayaw niya nang manggialam sa kayamanan ng mga magulang niya. Nililibot ni Aiden ang buo niyang hotel para makita ang kaayusan nito, ayaw niyang mapahiya sa mga international businessman, woman. Hi son, you're too busy today. Nakangiting wika ni Mrs. Hernandez sa anak. Blanco lang namang tiningnan ni Aiden ang ina, hindi niya alam na nakauwi na naman pala ito ng Pilipinas. I'm sorry, I can't entertain you now. Excuse me, aniya saka tinalikuran ng ina. Matamis naman ang ngiti ni Olivia dahil nakikita niya na ang anak sa maayos nitong buhay. Hindi siya nagkamali para gawin ang mga ginawa niya noong nakaraan para makamit ng anak ang lahat ng bagay na ito. I'm happy for you son, next time your wedding naman ang pagkakaabalahan mo and I can't wait to see you with your own family. Masaya niyang aniya saka tumalikod. Gusto niya lang namang bisitahin ngayon ang anak at makita kung gaano na ito ka-successful. Break time ni Stella nang mapatanong si Sarah. Wala ka pa rin bang balita kay Mia? Pagtatanong niya rito, alam naman ng lahat na si Stella ang malapit na kaibigan ni Mia. May lungkot na umiling si Stella.
Simula nang umalis siya at iwan si Sir Aidan, wala na akong balita sa kanya. Sinubukan ko siyang hanapin pero bigo ako eh. Kung nasan man siya ngayon, I hope she's okay. Bakas ang lungkot sa boses niya saka uminom ng juice. Good afternoon sir, mabilis na tumayo sina Sarah at Kirsten, nakatalikod kasi si Stella kaya nilingan pa niya kung sino ang nasa likuran niya. Nang makita niya si Aidan ay yumuko na rin siya para magbigay galang, hindi niya naman kasi nakita ang pagdating nito. Pare-pareho silang natatakot dahil baka pag-alitan sila ngayong naabutan silang mga nakaupo at nag-uusap-usap pa pero lahat sila ay nakahinga ng maayos nang umalis na ang boss. Narinig lahat ni Aidan ang pinag-uusapan ng mga dating kaibigan ni Mia. Kung ganun, wala rin palang mga balita ang mga ito sa kanya. Hindi na yun pinansin ni Aidan at dumiretso na sa paglalakad. 1.5 taon naman na ang lumipas simula nang mawala sa kanya si Mia kaya ano pa bang pakialam niya. Mas iisipin niya na lang ang kinabukasan kesa ang nakaraan niyang sakit lang ang ibinigay. Ito ang desisyong ginawa niya, iniwan siya ng babaeng minahal niya higit pa sa buhay niya pero panahon na rin ang naghilom sa iniwan nitong sugat. Ayaw niya na itong isipin pa, maayos na ang buhay niya ngayon at hindi niya nagagawin ang ginawa sa nakaraan. Ipinaglaban at minahal niya naman ito pero pinili pa rin siyang iwan. Wala siyang alam kung anong pagkukulang pa ba, sadyang ito na yung nang iwan kahit na ginawa niya na ang lahat ng alam niyang gawin. Pagpasok ni Aidan ng opisina niya ay si Chloe kaagad ang nakita niya. Matamis itong nakangiti sa kanya, halos araw-araw kasi ay nagpupunta ito dito kaya hindi niya nalang pinapansin dahil mukhang nasasanay naman na siya sa presensya ng dalaga. Ang sabi ni tita, we need to talk about our wedding na. Busy ka pa rin ba today? Hindi na nagulat si Aidan sa sinabi ni Chloe, matagal naman na kasi itong ipinipilit ng ina. Pwede bang hayaan mo na muna ako sa buhay ko Chloe? Ako ang magde-decide kung kailan ako ikakasal. Pero sabi ni tita we need to prepare as soon as possible na eh. Maarte niyang wika, tiningnan ni Aidan si Chloe na nagpapaawa epek pa. Wala pa siyang balak na mag-asikaso sa kasal na yan dahil marami pa siyang dapat unahin. Sa susunod na lang, marami pa akong dapat unahin ngayon. Aniya saka muling itinuon ang atensyon sa mga trabaho niya. Pareho lang naman yung sa susunod at ngayon eh, mas mapapadali pa diba? Matagal-tagal din kaya mag-prepare para sa isang kasal. Kunwaring nagtatampong wika ni Chloe, pinag-krus niya ang mga kamay niya sa dibdib at salubong ang mga kilay habang nakatingin sa malayo. Napabuntong hininga na lang si Aidan at napapailing, gaano ba ka-excited ang babaeng ito na makasal sa kanya. Hindi naman sila mapag-iiwanan ng panahon saka marami pang araw para dyan. Abala na naman sa pagtanggap ng labahin si Mia. Inilagay naman na muna ni Mia ang baby niya sa crib para dun maglaro, hindi naman ito nasanay sa buhat eh. Another work ulit baby, pakabait ka lang dyan okay. Para may pambili ng gatas ang mommy. Pakiusap niya sa anak, ito palagi ang ginagawa niya. Kinakausap ang anak kahit alam niyang walang naiintindihan, hindi naman umiiyak ang anak niya unless gutom na talaga ito. Napatingin na lang si Mia sa harap ng apartment na inuupahan niya nang huminto ang isang sasakyan. Hindi niya na sana ito papansinin dahil baka sa mga kapitbahay niya lang pero tinanong siya kung siya ba si Mia Morales. Ako nga po, may kailangan po ba kayo? Pumasok na ang isang lalaki na may dala-dalang papel. Pakipirmahan na lang po dito ma'am, katunayan po na natanggap niyo na ang washing machine na ipinadeliver po ni Sir Ace Hernandez. Napasapo na lang sa noo niya si Mia dahil napakakulit talaga ni Ace, alam niya talaga gumawa kung saan hindi na siya matatanggihan ni Mia. Pinirmahan niya na ang isang papel at ibinaba naman na ng ilang mga lalaki ang washing machine na may dryer na rin. Maraming salamat po sir, thank you din po ma'am, mauna na po kami. Malaki-laki ang washing machine na ibinili sa kanya kaya hindi niya alam kung matatawa ba siya o may inis sa kakulaitan ni Aidan eh. Kung gagamitin niya ito ngayon, hindi na siya aabutin ng bukas para matapos ang lahat. 2 araw niya kasing nilalabhan ang lahat pero dahil sa laki ng washing machine baka mamayang hapon ay maibalik niya na rin sa mga may-ari. Ang kulit-kulit talaga ng Tito Ace mo baby. Look, he gave us a washing machine para mapadali ang trabaho nating dalawa. Naglalaro naman ang baby niya sa mga laruan niyang nakasabit sa harapan niya. Inumpisahan niya na ang mga gawain niya.
Halos linggo-linggo ay ito ang trabaho niya, mabuti na lamang at mababait ang mga nagpapalabas sa kanya, sinusobrahan nila ang pasahod sa kanya dahil alam nilang may baby pa ito. Gaya nga ng sinabi ni Ace, hindi ito nakadalaw kina Mia ng ilang linggo dahil naging abala na rin siya. Naka-poker face lang si Ace habang pinapanood ang pinsan na magsukat ng damit niya. Hindi niya gusto ang mga nangyayari, Katie na siyang sabihin dito ang tungkol sa mag-ina niya pero iniisip niya rin naman ang galit ni Mia. Damn it! Mahina niyang mura, napatingin tuloy sa kanya si Aiden. You're not happy in my wedding, right? Be happy for me, Ace, iyon na lang ang magagawa mo para sakin. Aniya rito pero peke lang na tumawa si Ace. Masaya akong ikakasal ka na, may iniisip lang ako. Aniya, silang dalawa ang magkasama ngayon para sa pagsusukat ni Aiden ng isusuot niya para sa araw ng kasal nila ni Chloe. Hindi naman alam ni Ace kung masaya na ba talaga si Aiden kay Chloe, mahirap manggialam pero paano kung ikinasal na nga ang dalawa at nalaman naman na rin ni Aiden ang tungkol sa mag-ina niya. Lalo lang magiging komplikado ang lahat. Napapahilot na lang sa sentido si Ace. Babae na naman ba? Hilaw na natawa si Ace. Pwede, sagot niya rito dahil dalawang babae sa buhay ni Aiden ang iniisip niya. Iniisip ni Ace, ano na lang ba ang magiging buhay ni Ayesha kung naging anak sa labas na lang siya. Huwag mong seryosohin baka mabaliw ka, napangiwi na lang si Ace, kung pwede ngang huwag na lang. Malapit na rin siyang mabaliw sa kaiisip. Pareho niyang iniisip si Aiden, Mia at ang bata. Magiging komplikado sa kanila ang lahat. Kapag ba tumutol ako sa araw ng kasal mo magiging masaya ka ba? Pabiro nitong tanong kaya natawa sa kanya si Aiden. Ibinalik na muna niya ang coat na isinuot niya sa isang staff ng butik sa kanya nilapitan si Ace na tila napakalalim ng iniisip. Gagaw ka ba? Huwag mong gagawin yun. Natatawa pa ring saad ni Aiden pero unti-unti nang nagiging seryoso si Ace. Ano nga kaya kung siya na lang ang mag-take ng responsibility sa mag-ina ni Aiden? Pwede naman yun lalo na kung tatanggapin na ni Aiden ang kasal nilang dalawa ni Chloe, hindi rin naman magtatagal ay bubuo na sila ng sarili nilang pamilya. Wala namang iba kay Ace ang bata lalo na at Dugong Hernandez pa rin naman ang dumadaloy sa kanya. Napangisi na lang si Ace. Syempre biro lang, ano ka ba, tapik pa niya sa balikat ni Aiden pero may pag-aalinlangan pa rin sa isip niya. Para bang naiipit siya sa isang sitwasyon at hindi niya alam ang gagawin pero pwede niya na lang sigurong baliwalain yun at huwag nang isipin pa tutal may mga kanya-kanya naman na silang mga buhay at mukhang tanggap naman na nila ang mga kapalaran nila. Hanggang sa matapos sa pagsusukat ng damit si Aiden ay malalim pa rin ang iniisip ni Ace. Ano nga bang pipiliin niya? Gulong-gulo na siya. You're so beautiful iha, ikaw na ang pinakamagandang bride na nakita ko. Puri ni Mrs. Hernandez kay Chloe na nagsusukat din ng wedding gown. I'm excited na nga tita ilang linggo na lang at magsasama na kami ni Aiden sa iisang bahay. I can't wait. Bakas na bakas ang saya kay Chloe, mabuti na lamang at napapayag niya na si Aiden pabilisin ang kasal nila. Hindi na siya makapaghintay at ayaw niya nang may pipigil pa sa happy ending nilang dalawa. Kalat na kalat sa buong hotel ang magaganap na kasal dito sa mga susunod. Ang akala ko dati, si Mia ang kauna-unahan sa ating magkakaibigan ang ikakasal dito. Mapait na wika ni Kirsten, kahit saan yata sila magtungo ay kasal ng boss nila at ni Chloe ang pinag-uusapan. Hindi na nila alam ang magiging buhay nila sa trabaho kapag si Chloe na ang naging Mrs. Hernandez ng boss nila, napaka-bossy. Hindi pa lamang siya ang asawa, akala mo kung sino ng boss. Ganun talaga, hindi lahat ng nagmamahalan ay sila ang ending. Komento naman ni Sarah, kung saan sila na-engage yun din ang gagamitin nila sa kasal. May higit 2 linggo pa bago ang kasal pero ipinapahanda na yung pinakamalaking function hall, kaninong kasal ba ang magmumukhang basura dahil bulok na ang mga bulaklak sa araw ng kasal niya. Napaka-excited naman masyado, irap na wika ni Kirsten. Huwag na lang natin pag-usapan baka may makarinig sa atin magsumbong pa kay Chloe, tayo na naman ang mananagot. Sabat na ni Stella, hanggang ngayon nag-aalala pa rin siya kay Mia. Walang-wala siyang balita, ni hindi niya nga alam kung buhay pa ba ito Hindi naman siya mayaman para mag-hire ng isang tao para hanapin kung nasan siya. Pero iginagalang niya na lang ang desisyon ng kaibigan, hinihintay niya na lang ang panahon na ito rin ang magkukusang magpapakita sa kanya.
Umuwi na si Ace ng bahay niya, pabagsak niyang iniupo ang sarili sa sofa saka kinuha ang cellphone niya. Nang makita niya ang text ni Mia ay mabilis niya iyong binuksan para mabasa. Kahit ano yatang pagtatanggi ang gawin ko sa'yo wala kang pakikinggan. I just want to say thank you, na-receive ko na yung regalo mo. Maraming salamat dito kahit na tinanggihan kita ng maraming beses, napakalaking tulong na nito sa aming mag-ina. Thank you Tito Ace. Napangiti na lang si Ace, ganyan siya mag-text laging may tito na akala mo si Ayesha ang nagsasalita. Ano na nga lang ba ang buhay nilang mag-ina kung hindi sila aksidente na nakita ni Ace 3 buwan na ang nakalilipas. Nagtungo sa isang probinsya noon si Ace dahil may aasikasuhin lang siya pero habang naglalakad at namamasyal sa isang tabing dagat ay nakita niya ang mag-ina na nagpapahangin sa ilalim ng puno. Unang kita ay nag-aalinlangan si Ace dahil nagtataka siya kung anong gagawin dito ni Mia subalit nang makita niya ito ng malapitan ay alam niyang si Mia nga ang nakikita niya. Nang makita niya rin ang sanggol na hawak ni Mia ay nagtataka siya, nang makita rin siya ni Mia ay gusto sana niyang takbuhan si Ace pero walang nagawa si Mia nang pigilan siya ni Ace. Una pa lang sana ay sasabihin na iyon ni Ace kay Aiden pero nakiusap si Mia na huwag niya nang guluhin ang buhay ni Aiden. Kanino bang laruan ito ay ho? Ginamit ko ang kotse mong isa kanina at nakita ko ito. Don't tell me that you already have a child without US knowing. Kunot noong tanong ng mommy niya, mabilis namang inagaw ni Ace ang laruan na isa sa mga binili niya noong nakaraan para kay Ayesha. Ano ka ba mom, hindi ba pwedeng naiwan ko lang yan dyan? Bumili lang kasi ako ng mga laruan para sa mga bata dyan sa lansangan. Mabilis niyang palusot. Saka kung magpapamilya ako, bakit ko naman ililihim yun sa inyo? Thurs. Anya, naupo naman ang ina niya sa harap niya. I'm just asking I ho, aba ay ipakilala mo naman sa amin ang babaeng iniibig mo para makilala namin. Hindi ka naman namin pipigilan kung gusto mo ng magkapamilya eh. Naiiling na lang si Ace, maswerte siya at hindi katulad ng ina ni Aiden ang ina niya. Wala pa nga akong girlfriend eh, asawa na agad. Natatawa niyang sagot sa ina, dapat nga sarili niyang buhay ang pinuproblema niya pero hindi niya naman kaya rigisan tabi na lang ang sariling pamilya ni Aiden na hanggang ngayon hindi pa rin niya nalalaman. Alam naman ni Ace na kapag nagkaanak si Aiden, hindi niya ito igagaya sa kanya kung anong naranasan niya noong bata pa siya pero paano nga ba kapag nalaman na ni Aiden ang tungkol doon? Baka masaktan lang ni Ace ang sarili niyang pinsan kapag itinakwil o ibinasura na lang ni Aiden ang anak niya. Pagod na sa paglalakad si Mia kaya naglakas loob na siyang pumasok sa isang restaurant para makahingi ng tubig. Excuse me, pasensya na sa abala ha. Pwede ba akong makahingi ng tubig? Wala kasing malapit na maliit na tindahan para sana pagbilhan ko eh. Kung may bayad okay lang, agaw atensyon niya sa isang lalaki na waiter ng mamahalin yatang restaurant ang napasok niya dahil bakas na bakas ito sa itsura ng restaurant. Wait me here ma'am. Ipagkukuha lang po kita. Maupo po muna kayo para makapaghinga. Anas niya, daladala ni Mia ang baby niya dahil hindi niya ito kayang iwan sa ibang tao. Nahihiya naman si Mia sa itsura niya lalo na at naggagandahang mga suot ang mga kababaihang pumapasok sa loob. Here po, abot ng waiter. Babayaran pa sana iyon ni Mia pero tinanggihan na siya ng waiter total tubig lang naman. Matapos inumin lahat ni Mia ang tubig ay ibinaba niya iyon sa isang lamesa na may mga pinggan at baso rin na pinaggamitan na. Umuwi siyang pagod sa apartment nila, mainit man ang panahon ay iniingatan naman ni Mia na hindi maiinitan ang anak niya. Lumipas pa ang ilang linggo, nakaharap na si Ace sa human size niyang salamin at inaayos ang necktie. Pakiramdam niya tuloy burol ang pupuntahan niya at hindi kasal ng nag-iisa niyang pinsan. Nakahanda na ang lahat at seremonya na lang ang kulang ngayong araw. Pagkatapos ng paghahanda nila ng ilang linggo, ngayong araw ay dumating na ang inaabangan ng lahat. Napabuga na lang ng hangin si Ace, tila ba kinakain siya ng sarili niyang konsensya kung wala siyang ginawa pero alam niya namang ayaw ni Aiden na masira ang kasal nila ngayong araw. Tiningnan ni Mia ang maliit nilang cabinet at napansin niyang ubos na pala ang mga gatas na ibinigay pa ni Ace. Ang akala ko marami pa, hindi na ito aabot ng 1 linggo. Anya, tiningnan niya ang wallet niya pero hindi ito magiging sapat sa kakailangan niya ring magtira para sa pang-araw-araw niya. Nakatitig naman si Aiden sa salamin niya, handang-handa na ang lahat at oras na lang ang hinihintay nila.
Mag-isa niya sa isang luxury room ng hotel niya. Matagal niya nang tinanggap na ito na ang buhay niya. Isang kahibangan ang magmahal ka at maniwala that love really exists. Ang isang pagmamahal ay sa panaginip lang mangyayari and love is just a fairy tale para sa kanya. Minsan pa niyang inayos ang necktie niya saka bumalik sa pagkakaupo sa sofa. Tiningnan niya ang cellphone niyang nag-vibrate, hindi siya mahilig tumingin sa mga text pero dahil wala naman siyang ginagawa ngayon ay kinuha niya iyon. Halos manigas siya sa kinauupuan niya at tila dumikit ang mga mata niya sa screen ng cellphone niya dahil sa pangalan na nakarehistro sa cellphone niya. It can't be, hilaw siyang natawa dahil paanong pagkalipas ng taon ay ngayon ito nagparamdam. Hindi pa niya alam kung bubuksan niya ba ang nilalaman ng mensahe o ay delete niya na lang ito. Ang tagal niya ring naghintay pero bakit ngayon? Bakit ngayon pang ikakasal na siya? Ibinaba niya ang cellphone niya at ayaw niyang basahin ang natanggap niyang message pero ewan niya ba tila may nagtutulak sa kanya na basahin iyon. Hindi naman siguro masama kung babasahin niya, hindi ba at sinabi niya naman na sa sarili niyang tapos na ang lahat. Binuksan niya ang message at mas lalo siyang napatulala sa nabasa. Can I borrow some money Ace? Don't worry babayaran kita kapag nakaluwag-luwag na ako. I just need to buy a milk for my baby, basa niya sa message ni Mia. Napahigpit ang paghawak ni Aiden sa cellphone niya dahil malinaw niyang nababasa ang pangalan ng pinsan niya sa message ni Mia. Alam niya namang norong send lang si Mia pero ang hindi niya matanggap ang mabasa ang pangalan ni Ace, alam pala nito kung saan nagtatago si Mia. Mabilis na nag-reply si Aiden. Nagtitimpla ng gatas si Mia dahil umiiyak na naman ang prinsesa niya. Liyak lang naman ito kapag gutom na, puno na ang diaper o nasaktan. Sandali lang baby, nandito na si mommy. Aligaga siya sa pagtimpla saka pinadidi ang anak, tumigil naman na ito sa pag-iyak niya. Narinig ni Mia ang pagtunog ng cellphone niya pero kailangan niyang unahin ang sinasaing niya dahil baka masunog naman na ito. Hindi niya na alam ang uunahin niya sa bahay, hindi pa rin siya nakakapaglinis dahil bitbit pa niya ang baby niya. Nang utang pa siya sa isang karinderya malapit sa kanya para lang may maipanglaman siya sa tiyan niya. Tinitiis niya na muna sa ngayon na hindi pa malaki ang anak niya pero alam niyang makakaginhawa rin sila kapag malaki-laki na ang anak at pwede na siyang magtrabaho. Oo nga pala, baka nag-text na si Ace. Aniya nang maalala niya ang cellphone niya, hinali-hili pa niya muna ang baby niya para tuluyan na itong makatulog sa kanya ibinaba. Pawisan na siya at pagod na rin. Kinuha niya ang cellphone niya at binasa ang message. Napakunot pa siya ng noo dahil sa sagot ni Ace. Whose baby? Sinong baby Mia at kanino? Basa niya. Ano bang problema ng lalaking ta? Re-replyan pa niya sana si Ace nang mapatigil siya dahil sa nababasa niyang pangalan sa screen niya dinable check pa niya ito dahil baka namamalikmate pa siya. Aiden. Naisend ko kay Aiden. Halos hindi niya makapaniwalang saad. Tiningnan niya ang contacts niya, hindi niya naman na kasi madalas gamitin ang cellphone niya at nang makita niya sa contacts niya ay magkasunod ang pangalan ni Ace at Aiden. Napasapo na lang siya sa noo niya. Ano na ngayon? Ano nang gagawin niya? Aiden who now about the baby. Pumasok si Ace kung saan nakatalagang kwarto si Aiden. Ilang minuto na lamang ay alam nilang tatawagan na sila ng coordinator ng kasal ni Aiden. Napabuga ng hangin si Ace dahil hindi niya alam kung bakit siya kinakabahan Naabutan niya si Aiden na nakatayo at salubong ang mga kilay habang nakatutok sa cellphone niya. Hindi ka pa ba lalabas? Tanong niya sa kanya ito nilapitan. Nagulat na lamang si Ace nang bigla siyang suntukin ni Aiden. Kailan pa? Alam mo kung nasan si Mia? Alam mo kung nasan siya hindi ba? Tandang padamdam panipit. Galit na tanong ni Aiden, pinunasan na lang ni Ace ang labi niya ng damyugo ito dahil sa lakas ng pagkakasuntok sa kanya ni Aiden. Ano bang sinasabi mo? Baka nabibingi lang siya o baka dahil dala sa kaba niya ay iba na ang naririnig niya. Answer me Ace, you know where Mia is, right? Hindi siya nagkakamali ng narinig, tama siya na tinatanong siya ngayon ni Aiden tungkol kay Mia. Tumayo ng diretso si Ace sa kanya tiningnan ng diretso sa mga mata si Aiden. Oo, alam ko kung nasan siya. Ano pa bang pakialam mo? Ang akala ko ba ay wala ka ng pakialam sa kanya at sinabi mo na rin sakin na huwag ko nang babanggitan ang pangalan niya sa harapan mo. But that's not the case. Hindi lang yun, ano pa ba ang hindi mo nasasabi sakin Ace? Alam mong may anak na si Mia hindi ba? Ikaw ba ang ama?
Halos magdadalawang taon naman na rin simula nang maputol ang ugnayan nila ni Mia pero hindi alam ni Aiden kung bakit siya nasasaktan ngayon. Hindi niya alam ang gagawin niya kapag nalaman niyang may anak na si Mia at si Ace ang ama. Hilaw na natawa si Ace, hindi niya akalain na pagbibintangan siya ng pinsan. Sick her at ako ang pagbibintangan mong ama. Nasan ba utak mo Aiden? Nasa talampakan mo ba? What? You mean, hindi matapos-tapos ni Aiden ang sasabihin niya dahil ginapang na ng kaba ang dibdib niya. I was about to tell you that dahil hindi na kaya ng konsensya ko Aiden. 3 buwan simula nang makita ko silang mag-ina sa isang probinsya. Ilang linggo na itong gumugulo sa isipan ko dahil awang-awa na ako sa kalagayan nila lalong-lalo na ni Mia pero nakiusap siya sa akin na ayaw niyang masira ang ginawa niyang sakripisyo para maabot mo kung anong natatamasa mo ngayon. Habang ikaw nandito hamihiga sa libo-libong pera, sila naman ay hindi na makakain kung hindi pa maglalaba si Mia. Tinanong kita kung utol ba ako sa kasal mo magiging masaya ka ba but I think I was wrong dahil ayaw mong gawin ko yon. Ayaw ko na rin sanang sabihin sa'yo dahil may mga kanya-kanya na kayong buhay pero kinakain ako ng konsensya ko. Hindi ko kayang makita si Ayesha sa hirap at ayaw ko ring maging anak siya sa labas kung siya sana itong tunay mong pamilya. Aiden, awang-awa na ako sa mag-ina mo. Mabilis na pinalis ni Ace ang mga lamandes na mga luha niya. Napayukulin si Aiden dahil gaya ni Ace lamandes na rin ang mga luha niya. Hindi niya alam, wala siyang alam sa pagbubuntis ni Mia dahil umalis naman ito kaagad nang wala man lang pollen. Minsan niyang naalala ang pagsusuka ni Mia noon at ang madalas na pagkahilo niya pero hindi siya doon naghinala dahil mukhang wala rin namang alam si Mia. Halos manghina ang mga tuhod ni Aiden at napaupo na lang siya sa sofa niya. Ano nga bang dapat niyang maramdaman? Maging masaya dahil alam niyang nagbunga ang pagmamahala nila noon ni Mia. Gulong-gulo ang isip niya, masakit pa rin para sa kanya hanggang ngayon ang pag-iiwan sa kanya ni Mia at hanggang ngayon hindi pa rin niya ito matanggap. Gusto niyang pabayaan na ito sa sarili niyang buhay dahil iyon naman ang pinili niya, ang iwan siya pero bakit ganito ang nangyayari? Bakit kung kailan handa na silang mag-umpisa sa mga sarili nilang buhay ay saka uli magpaparamdam ang mga taong nasa nakaraan nila? Nang may kumatok sa pintuan ng room ni Aiden ay nagsalita si Ace. Matatagpuan mo silang mag-ina sa Batangas. Ay zezend ko sayo ang saktong kinaroroonan nila. Aniya pa saka lumabas ng pintuan saka isinarado ito. Si Sir Aiden po. Kailangan na po kasi siya dahil ilang minuto na lang ay darating na ang bride. Rinig pa ni Aiden mula sa labas. Wala siya sa loob, check nyo na lang siya dahil baka nasa function hall na rin siya. Sagot pa ni Ace. Hindi alam ni Aiden kung ano bang gagawin niya. Ramdam niya na ang pag-vibrate ng cellphone niya at kita niya ang pag-flash ng pangalan ni Ace sa screen niya. Mahigpit ang kapit ni Aiden sa cellphone niya, mabilis siyang tumayo sa lumabas ng kwarto niya. Palihim siyang umalis ng hotel niya, mabilis na pinaandar ang sasakyan niya at hindi alintana ang layo ng pupuntahan niya. Wala na siyang pakialam kahit na nakapangkasal pa siya. Mahigpit ang hawak niya sa manubela, iniisip kung paano ba niya haharapin ang mag-ina niya kung pinabayaan niya ito ng halos 2 taon. Sa sobrang bilis ng patakbo ni Aiden ay bayanahin niya lang ng 1.5 oras patungo kay Mia. Pagdating niya sa harap ng tinutuluyan nila ay hindi pa rin siya bumaba ni hindi pa niya nililinggan. Para bang hindi pa niya kaya, masakit pa para sa kanya ang ginawa nitong pag-iwan sa kanya. Nag-aalinlangan siya dahil natatakot siyang muling mangyari sa kanya ang nangyari sa nakaraan niya na halos malugmok siya sa lungkot. Naiuko niya ang ulo niya sa manubela niya. Mia, napaangat ng ulo si Aiden nang marinig niya ang pagtawag ng pangalan ni Mia. Nilinggan niya na ito at mas lalo siyang napakuyom ng kamao nang makita niya na si Mia, malaki ang damit at gulo-gulo ang buhok. Aling Marie, ano pong ginagawa niyo rito? Rinig niya sa boses ni Mia, sa loob ng halos 2 taon ngayon niya na lang uli ito narinig. Ang boses at presensya ni Mia na matagal siyang nangulila. Nagluto kasi ako ng kalderetang baboy, ito o ulamin mo para hindi na kayo lalabas ng baby mo mamaya para bumili. Nakangiti nitong saad saka ibinigay ang isang mangkok na may laman na ulam. Nako, marami pong salamat. Pasensya na po kayo. Ano ka ba, wala yun. Sige na, mauna na ako. Damihan mo pagkain mo ha. Namamayat ka na eh. Natawa na lang si Mia, tiningnan ni Aiden ang kabuuan ni Mia.
Ang layo na nito sa itsura niya dati, gulo-gulo na ang buhok niya na tila ba hindi na nakakatikim ng sukle, ang malawak niyang damit at ang mukha niyang parang wala ng kulay. Nang makapasok si Mia sa loob ay siyang pagtunog din ng cellphone niya, natatakot pa siyang tingnan dahil baka si Aiden na naman. Hindi naman niya sinasadyang morong send pero nanlaki na lamang ang mga mata niya nang mabasa niya ang laman ng message niya. 1,000,000 piso, 1 million ang pumasok sa bangko ko. Hindi niya makapaniwalang saad pero hindi siya masaya. May kutob na siya kung sino ang nasa likod nito. Damn it! Mahinang mura ni Aiden habang nakikita si Mia. Nakapasok na si Mia pero dun pa rin nakatingin si Aiden. Wala siyang lakas ng loob na pumasok at magpakita sa mag-ina niya. Ano bang dapat niyang iharap? Hindi niya alam. Gusto niyang makita ang baby nila, gusto niya itong makarga at makasama pero paano? Paano siya magpapakita at haharap? Wala na nga ba siyang kwentang ama? Ni hindi man lang siya nag-abalang hanapin ito o kamustahin Eddie kung napaaga sana, baka naobserbahan pa niya ang paglaki nito sa loob ng tiyan ng kanyang ina. Hindi alam ni Aiden kung ilang oras na siyang nananatili sa loob ng kotse niya habang nakaparada sa harap ng tinutuluyan ni Mia. Namalayan niya na lang na dumidilim na ang paligid niya. Umaga siya umalis mula sa Manila pero gabi na ay nandito pa rin siya sa Batangas. Bagsak ang balikat ni Aiden na bumalik ng kanyang kondo, tila pagod na sa maghapon. Bigo siyang harapin si Mia at ang baby niya, tila ba bumabalik sa alaala niya ang lahat ng sakit na natamo niya mula kay Mia. Masakit pa rin hanggang ngayon, ang akala niya ay nakalimutan niya na ang lahat na nangyari sa nakaraan niya pero mali pala siya dahil nakakubli lang pala iyon sa kailaliman ng puso niya. Masyadong malalim ang sugat na iniwan sa kanya ni Mia, napuno siya ng galit sa dalaga kaya paano niya ito haharapin na magiging maayos ang pananalita niya. Baka sa sobrang galit pa rin niya ay may masabi pa siya kay Mia na ikasasakit niya. Aiden, what are you doing here? Kanina ka pa namin hinahanap, bakit hindi ka sumipot sa kasal nating dalawa? Tandang padamdam panipik. Sigaw ni Chloe sa kanya na kapapasok lang din ng kondo niya, tamad na tamad niya itong tiningnan. Wala siya sa mood para sumagot. Pumasok na rin si Mrs. Hernandez na galit na galit. Mabilis niyang nilapitan si Aiden at malakas niya itong sinampal. Tita, gulat pang saad ni Chloe dahil malakas ang pagkakasample kay Aiden. Blanko lang naman ang mukha ni Aiden at wala siya sa mood para patulan pa ang ina niya. What do you think you're doing? Araw ng kasal niyo pero hindi ka sumipot. Tatakas ka na naman ba? Pwede ba mom? Pagod na ako sa maghapong ito. Hindi maganda ang pakiramdam ko tapos ito pa ang isasalubong niyo sakin. Will you please give me a piece? Kung tatakas din naman pala ako bakit pa ako pupunta rito kung saan ay dito niya ako makikita? I'm just tired, you can raise that wedding but not now. Isantabi mo rin muna ang galit mo because I'm tired. Inis siyang tumayo saka pumasok sa loob ng kwarto niya, halos mapapikit pa silang dalawa ni Chloe dahil sa lakas ng pagsarado ng pintuan. Hayaan na muna natin siyang magpahinga tita baka pagod at hindi lang maganda ang pakiramdam niya. Let's go po, wika ni Chloe sa kainaya nang umalis si Mrs. Hernandez. Nakadapa si Aiden sa kama niya at inaalala ang itsura ni Mia, hindi niya yun makalimutan at bakas na ang pagkabawas ng timbang niya sa katawan. Malamang napapabayaan niya na ang sarili niya dahil sa pag-aalaga niya ng anak nila. Napabuntong hininga na lang siya. How can I approach her? Hindi niya alam kung paano nga ba. Kinakain pa rin siya ng pride niya pero hindi niya mapigil ang hindi maawa sa nakitang kalagayan ni Mia kanina. Pansin niya ang maliit na apartment na tinutuluyan ng mga ito. Sa kaiisip ni Aiden ay nakatulog na siya. Paggising niya ng umaga ay naamoy niya na ang mabangong niluluto ng kung sino man sa kusina niya. Pupungay-panggay pa ang mga mata niyang nagtungo ng kusina at nakita niya naman dun si Chloe na siyang nagluluto. Hi babe, pumasok na ako para makapagluto ng pagkain mo. Nagising ka ba sa amoy ng niluluto ko? Nakangiti niyang aniya. Tinitigan ni Aiden si Chloe pero kahit na may itsura rin ito ay hindi pa rin bumibilis ang tibok ng puso niya na nagagawa sa kanya ni Mia. Ano nga bang hindi niya makita kay Chloe na meron kay Mia? Napabuntong hininga na lang siya at di na pinansin si Chloe. Dumiretso siyang nanguha ng tubig para makainom. Magkape ka muna pala, ipinaghanda na kita kanina. Matamis na wika ni Chloe sa kanilagyan na lang ng mainit na tubig ang tasa.
Hindi ka na sana nag-abala pang pumunta rito. Malamig na wika ni Aiden pero hindi iyon alintana ni Chloe dahil sanay naman na siya kay Aiden. Ano ka ba, okay lang. Kapag ikinasal naman tayong dalawa ay ito rin naman ang gagawin ko, ipagluluto at ipaghahanda kita tuwing umaga pero syempre ang pagkakaiba, titira na tayong dalawa sa iisang bahay. Kinikilig niyang aniya. Hindi na lang siya pinansin ni Aiden dahil mas malalim ang iniisip niya. Hindi pa rin niya kayang patawarin si Mia sa pang-iiwan sa kanya. Siguro kung bumalik ito ng mas maaga baka pwede pa niyang tanggapin pero kung yung pagmamahal niya ay naging galit na hindi niya alam. Sinabi niya sa sarili niya na makita man niya si Mia balang araw wala na siyang pakialam, wala ng pagmamahal pero iba kasi yung sitwasyon ngayon may batang involved at kapag iniisip niyang ipinanganak at pinapalaki ni Mia ng mag-isa ang anak nila ay hindi niya alam ang mararamdaman niya. Tila ba nakakaramdam siya ng galit sa sarili niya dahil pinabayaan niya ang mag-ina niya. Gusto niya noong hanapin si Mia pero nabuo na ang galit sa dibdib niya kaya hinayaan niya na ito. Tulala siyang kumakain kasabay ni Chloe. Siya nga pala date tayo mamaya. May kailangan akong puntahan, sa susunod na lang. Walang gana niyang aniya, pero paano yung sa kasal uli natin? Ire-rest na lang yun at ang sabi ni Tita Olivia ikaw na lang ang mag-decide para siguradong makakarating ka. Hindi ko pa alam Chloe. Let me think first, sagot niya saka siya tumayo kahit na hindi pa siya tapos kumain. Nawawalan siya ng gana. Matapos na makagayak ni Aiden ay lalabas na sana siya nang makita niya si Chloe na nasa kusina pa at nag-aayos. Umuwi ka na rin mamaya dahil baka gabihin ako ng uwi. Pwede ba akong sumama sa lakad mo? Pahabol pa ni Chloe. No, lakad ko lang to. Mabilis na lumabas si Aiden ng kondo niya kaya naiwan naman si Chloe na nakasimangot sa loob. Muling bamiyahe ng 2 oras si Aiden para puntahan ang mag-ina niya subalit pagdating niya dun ay nakaparada lang din ang sasakyan niya sa harap ng apartment ni Mia. Mula sa loob ay pinapanood niya lang si Mia na naglalaba. Panay ang punas ng pawis ni Mia dahil sa init. Mamaya ay tatayo para asikasuhin din ang anak. Napapakuyom na lang ng kamao si Aiden, gusto niya na silang lapitan pero tila ayaw humakbang ng mga paa niya. Nahampa na lang niya ang manubela niya dahil sa inis sa sarili. Muli niyang nilingon si Mia at hinihili niya na ang anak. Marami pang tambak na labahin na naghihintay sa kanya. Ito ba ang naging buhay mo sa nakalipas na taon? You will not experience this if you stay beside me at sabay na sana nating binubuo ngayon ang sarili nating pamilya. Aniya pa, wala siyang ginawa sa maghapon na iyon kundi ang panuurin ang mag-ina niya mula sa malayo. Hindi pa niya kayang lumapit at magpakita. Para bang natatapakan ang ego niya. Siya ang nang-iwan kaya dapat lang na siya ang magdusa at magmakaawa pero bakit siya pa rin itong lumalapit? Inis na ibinato ni Aiden ang hawak niyang remote. Naghahanap siya ng mapapanood niya pero tumatakbo sa isipan niya ang kalagayan ni Mia. Hirap na hirap sa buhay at itaguyod silang mag-ina. Bakit kailangang ako pa rin ang masaktan hanggang ngayon? Inis niyang ginulo ang buhok niya, kung gaano kagulo ang buhok niya ay mas malala ang gulo ng isip niya. Hindi niya nakita ang baby nila kanina dahil sa pride niya, pakiramdam niya natatapakan ang ego niya. Iniisip na bakit siya ang kailangang lumapit. Bakit siya pa rin ang magmamakaawa? He doesn't want that love again dahil alam niya naman sa huli na siya ang talo. Minsan na siyang tumaya at ibinigay niya ang lahat pero siya pa rin ang umuwi ng talunan. Bumukas ang pintuan at pumasok si Ace, hindi iyon pinansin ni Aiden. Wala siya sa mood. Naupo si Ace di kalayuan kay Aiden. Napapailing na lang siya sa itsura ng pinsan dahil tila pugad na ng ibon ang ayos ng buhok niya. I saw you in Batangas, alam kong ikaw yung nakaparada sa harap ng apartment ni Mia. Pupuntahan ko rin sana sila kanina pero hindi na ako tumuloy dahil ang alam ko pupuntahan mo na sila pero pinapanood mo lang pala sila. Ano bang problema Aiden? Hindi ba at hinahanap mo rin naman noon si Mia? Aniya pero hindi umimik si Aiden. Nakahawak lang ang dalawa niyang kamay sa ulo niya habang sa sahig nakatingin ang mga mata niya. Hanggang kailan ka magtitiis Aiden? Hanggang kailan ka kakainin ng pride mo? Anak mo yon at ina ng anak mo hanggang kailan mo sila kayang tiisin? Ayaw mo silang lapitan dahil ba hanggang ngayon galit ka pa rin kay Mia? Dahil ba sa ginawa niyang pag-iwan sa'yo? Sa tingin mo ba ganun lang din kadali para sa kanya na iwan ka noon?
Hindi lang ikaw ang nasaktan, Aiden, mas pinili niyang siya na lang ang masaktan para lang makamit mo ang lahat ng ito. Kung may mas nahirapan man sa inyong dalawa, siya yun. Pinag-isipan niya muna ng mabuti bago kanya iniwan, pinag-iisipan pa lamang niya na sasaktan na siya. Hindi siya bibitaw ng desisyon na alam niyang walang patutunguhan. Akala mo ba, ginawa niya lang na iwan ka para sa pansarili niyang kagustuhan? No, she chose to leave you para maging maganda ang buhay mo. Dahil kung ako rin ang nasa kalagayan niya, kung alam ko nang nahihila ko na pababa ang taong mahalaga sa akin, tulad niya magdedesisyon din ako na iwan na lang siya para sa ikabubuti niya. Kung sa tingin mo lahat ng nangiiwan ay hindi nasasaktan, no, nagkakamali ka dahil nasasaktan din sila at may mga sarili silang dahilan kung bakit. Sana inisip mo muna yun bago ka nagtanim ng galit sa kanya. Mahabang litanya ni Ace, nakikinig lang naman sa kanya si Aiden. Tumatagos ang lahat ng sinabi ni Ace sa kanya. Sadya lang bang kinakain siya ng pride niya? Sa totoo lang, hindi niya alam ang nararamdaman niya dahil meron din sa parte niya na nahihiya siyang harapin ang mag-ina niya. Nahihiya siya dahil wala man lang siyang nagawa para sa kanila, hindi alam kung paano ba siya makakabawi, sa anong paraan. Let me think first, Ace, hayaan mo na muna ako dahil naguguluhan lang ako. Nahihiya sa kanya kung paano siya harapin. Sagot niya na rin, napabuntong hininga na lang si Ace. Isinandal niya ang likod niya sa sofa saka inihilig ang batok at nakatingin na sa kisame. Talk to her hindi dahil sa nalaman mo na ang tungkol sa anak niyo ay magiging madali na rin ang lahat. Hindi yun ganon, kinakausap ko siya pero ang palagi niyang sinasabi sa akin ay ayaw na niyang guluhin ang buhay mo, hindi kanya iniwan para balikan ulit. Saad naman ni Ace, yun na nga siguro ang aasahan niya. Ang dami niyang iisipin, hindi alam ang pipiliin. Ikakasal na siya kay Chloe pero may anak naman siya kay Mia na kailangan siya. Pero kailangan niyang maging ama. Pinangako niya sa sarili niyang hindi niya ipaparanet sa magiging anak niya ang naranasan niya noong bata siya. Ipinangako niyang mamahalin niya ito ng buong buo at magiging mabuting ama para sa kanila.